'no, sa topic natin. Eto, oh, ayan, hamon! Oh, sandali, ayan mga kababayan, lie detector test, aba, akala ko, kay ano lang 'to, kay Senator Raffy Tulfo ko lang naririnig yung mga lie detector test, Lagi po si Senator Tulfo sa mga ganito mga kababayan. Kapagka yung merong ano, pagka merong Raffy Tulfo in action, o papayag ka ba magpa-lie detector test ka? O, tapos nasasabi niya na din ho yan, mga bossing. Di ba? Doon sa Senate. Sabi ko, bakit kaya ang hilig magpa-lie detector test din ni Senator Tulfo doon sa Senate? Kapag ka naman dinalaya sa korte, hindi naman ganun ka pinapaniwalaan o hindi pinapaniwalaan pero hindi gano'n katanggap-tanggap sa korte mga kababayan. Ano daw po ang sabi dito ni J. Konghu, paano babasahin 'to? Konghun o bahala na ho kayo, 'no? Sabi po mga kababayan, kung talagang sa puso ni VP Duterte, feeling niya nagsasabi siya ng totoo, mag-lie detector test na lang silang dalawa. May hamon. Yan lang yata sinabi, wala na iba. Ito pa. Hindi na kailangan pang mag-deny at manira sa presscon. Tingin ko po ito tungkol po dun kay ano Zaldico. Ano sa tingin nyo? Hindi. Ang daming issue kasi. May ini-issue si Inday Sara Duterte kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Tapos po, ito, meron bagong kinakaharap po, mga kababayan. Yung kay Madam na 50,000 kada sobre, kada buwan daw po. Tapos ang sabi naman ni VP Sara saglit lang. Kaya ka sinibak kasi nag-aano ka, nagsusulisit ka ng 16 million. At meron akong papel diyan, sabi ni VP. Yun ang titingnan natin kapag inilabas na ni VP yung sinasabi niyang papel. Kasi yung isa naglabas na po na sobre, mga kababayan Ano po? Yung isa naglabas na ng sobre. Yung papel ba nilabas na? Paki-send naman sa amin kung meron ng inilabas ang ating Vice Presidente. Hindi na kailangan mag-deny at manira sa press con. First, parang ano mga kababayan, no? First formal press con ng Vice Presidente yun. Kasi ang lagi kong nakikita ho, mga bossing, yung bigla na lang isinasalampak sa Facebook page. Bigla na lang inilalabas ng Office of the Vice President. Ito ang pahayag ng Vice Presidente. Yung tipo bang pag meron kang mga katanungan doon sa kanilang sinabi, wala kang chance ang magtanong kundi sa comment section lang. Pero etong press ko ni BP, merong request. Sa umpisa pa lang po. Meron ng request sa umpisa pa lang na ano sabi, sana pakiayos lahat ng tanong. Huwag tanong-tanong, huwag pa iba-iba. Kung lahat budget, budget muna. Kung lahat sa house muna. Ganon. Ayaw niya nung paiba-iba. Kasi po, kung makikita natin sa lahat ng press con, mga kababayan, basta kung ano yung iba to sa yung tanong, siya rin sasagutin mo Ayaw ni BP ng ganon. Ayaw nung pabalik-balik. Gusto niya, ipon-ipon lahat. Ang kapa. Kung wala namang tinatago si VP Duterte, walang issue sa pag-take ng lie detector test. Yan. Ano tingin nyo mga kababayan? Ako, tama naman yung sinasabi ni Bossing. No? Kasi ganyan talaga. Kung wala kang tinatago, tara, halika. Gusto mo ngayon Gusto mo, pumunta pa ako dyan sa bahay ninyo Diyan natin gawin yung lie detector test Kung wala akong tinatago at kung wala akong kakaba-kaba, no? Na merong irregularidad sa akin. Ay, nako. Sabi ni Joel Benaventura, nag-like na ako, Mark. Salamat po, sir. At sabi ni Jiro Kansaki, akala ko si Idol lang. Yan. May lie detector din mga kababayan, si Bossing. Sabi ni Tina B, hello Mark. Meron pong nilabas si Pusit na 16 million amount pero
nai-explain na po ni Yusek Mercado. Gusto ni Pusit ang order ang mga tanong kasi scripted ang mga sagot niya. Margie Loberano, totoo po yan. Sir, baka po iniipon nyo para sa Smartmatic next May election. Meron daw iniipon sa Smartmatic. Shiminette is taking all the blame para makalimutan natin ang pinaka-kanang kamay ni Digong. Do not let Bongo win the 2025 midterm election. Nako speaking of election, mga kababayan, nalalapit na po at malapit na pong mag-file ng Certificate of Candidacy, mga bossing Malapit na po yan. Kaya naman po yung iba't ibang mga pakay tumakbo sa darating na eleksyon, kanya-kanya ng pasikatan. Yung iba nagtitinda ng libro. Kilala niyo po yung ibig ko sabihin, mga kababayan? Yung iba nagtitinda ng libro, yung iba dinadaan sa parali-rally, yung maagang pangangampanya. Kaso ang problema, hanggang ngayon po, diskumpiyado pa din sila kung mananalo sila. Kung pagtitiwalaan pa din sila ng taong bayan. Kaya nagtatanong, ano ba tingin nyo? Iboboto nyo ba ako? Wala pa din. Tapos eto, nag-aalisan pa po yung mga miyembro nila, mga kababayan. Nag-aalisan pa ngayon. Yung mga vloggers nila. Nako, naloko na. Lalong hihina ho, mga kababayan. At may nabasa pa akong comment. May nabasa pa akong comment, mga bossing, na nag-aaway-aaway pala doon sila sa Mautog? Sila nag-aaway sila doon sa Mautog? Tatalakayin natin yan sa mga susunod na vlog ho natin, mga kababayan. Dumako tayo doon sa topic number 2 natin, mga bossing. Speaking of malapit na ang eleksyon, speaking of malapit na ang eleksyon, eto na. Inilabas na po, mga kababayan, ng administrasyon ang 12 susuportahan po para sa pagka-senador. Ako po, mga bossing, bago po magsalita ang ating presidente, hihingi na ako ng paumanhin. Mr. President, hindi ko po lahat yan susundin. Hindi na po ako susunod doon sa isang straight na 12 ng administrasyon. Kasi po nangyayari kapag ka po hindi nyo na napagbigyan at pagka yung hindi nyo in-appoint o hindi nyo nabigyan ng posisyon pagkatapos matalo,